May mga nakikita ko nagpo-push, no? Bumalik daw kayo dapat sa Senado. Dapat daw kayo makabalik sa Senado. Is that part of your plan? Tatakbo kayo muli? Talagang siyempre nagpapasalamat naman tayo dun sa mga naniniwala sa ating kakayanan. But at this point in time, mas importante sa atin na pagtulong-tulungan natin na suportahan yung mapupusuan nating kandidato para sa 2028 kasi um, being a senator will not mean anything kung ang mananalo rin naman pagka-presidente si Sara. So, we've been there before. Ito na lang, pagtulong-tulungan natin. I can focus better kung susuportahan ko yung kandidato for president than being a candidate myself. Di ba nagkaroon kayo ng dinner? Nila Teddy Bagilat, di ba? Nila Yeah. Congresswoman Laila. Mhm. Kaugnay ito rin sa tinatanong ko sa inyo, no? So, you said Mm. mas maganda suportahan yung bet ninyo sa 2028. Ito ba yung Mm. napag-usapan doon? Part ng consolidation of forces para makakuha kayo ng isang malakas na kandidato sa pagka-presidente sa 2028. Okay. Dun sa dinner na yon per se, hindi na pag-usapan yon. Ang napag-usapan doon yung iba't ibang advocacies, iba't ibang updates. In passing, napag-usapan yung 2028 pero hindi yon. But the meeting I had before that, yun mismo yung meeting, yung parang yung selection committee, ika nga, for the Mm. 2028. So mas ano yon, mas angkop yung tanong mo doon sa o, grupong nag-meet na yon before that meeting with Dinner. the dinner. Oo. So nagka-updatean lang naman doon kasi some of them the people na kasama ko doon sa dinner yon member doon sa selection committee na yon. O pakikwento na. Yung before the dinner. Ha? Mas Oh. importante pala yun eh. Pakikwento na. Mm. So, sino So napipisil ninyo? Mga napipisil ninyo? hindi, nasa preliminary kasi ganito 'no, nag-gather muna ng iba't ibang mga personalities. Ano lang ito, facilitating group, 'di Mm. ba? So, 'yan lang naman. Ang importante dito, okay, namili na muna sino yung mga prospective candidates. Ngayon kakausapin isa-isa, kailangan pumayag sila dun sa prosesong gagawin, 'di Mm. ba? Oh, Okay. tapos pagka okay na, napag-agreehan na, magpapatawag na ng mas malawak. Magkakaroon ng convention ito ng iba't ibang grupo ng mga anti-Duterte forces ito. Mm. Tapos kung papayag sila dito sa prosesong ito, kung ano mapipili nito before the year ends, kung sino man 'yon, yun na ang itutulak, 'di Ipo-push ba? na Yun ang talaga. itutulak. Not necessarily magde-declare yung chosen candidate, pero sila ng bahala umikot quietly, 'di ba? Pero yun na ngayon, mas maaga ngayon masimulan yung fundraising, yung organizational build-up, yung sectoral alliances, maraming puwedeng gawin, mas maaga. Oh, yun ngayon. That's the process. Oo, Okay. So, meron kayong mga yun. pangalan pero tatanungin pa kung lahat sila open. Diretsuhin ko na po. Ito po ba yung HARP? Kasi tinweet ito ni ni Teddy Bagilit eh. Hontiveros, Aquino, Robredo, Pangilinan. Kinabahan ako, baka Okay. magkamali ako, no? HARP. Um, Ito ba yung mga napipisil nyo na i-consider? Depende kung papayag silang mag-undergo sa proseso. For president na ye pinag-uusapan natin. yes, diyan nagsimula. Pero ano na 'yan, na-taper na 'yan, okey? Kasi Sa tingin. may mga nag-express na ng desire to be taken off, ah, yung names nila for consideration. Ngayon, ano 'no, uh, sadly hindi ko muna ano kasi it was, um, ano 'to, brought to my attention na ano muna, we'll keep things ano muna, Huwag under munang wraps muna. pag-usap. Mm. Oo, pero basta't gano'n yung ang bottom line dito, may mga consolidation nangyayari. We will not commit the same mistake as before na nag-aantay lang tayo, until magdesisyon yung gusto natin na principal.
So this time we cannot afford to do that again kasi it did not work before, it won't work again, 'di ba? And it's Mm. too risky na gawin natin yung ganong taktika ulit. Kaya ngayon mas proactive. And Okay. maganda yung meron sense of urgency. Okay. And yeah. More Hindi importantly kasi kailangan yung buy-in. Kasi pag nagsabi silang, "Yes, I'm open to be subjected to the process, selection process." So ibig sabihin nun, there is a desire to serve. Parang oh, sumasali ka sa primaries. mm. Importante yun, eh, kasi, hindi puwedeng pinipilit natin yung ayaw. Kailangan gustuhin mong mamuno. Yun lang Okay. naman yun. Hindi ko na kayo pipilitin, kung sino para alamin kung sino rito sa HARP yung nag-beg off na, pero meron na nasabi niyo? Yeah, meron na. Okay. So, 'tong HARP puwedeng maging HAP, puwedeng maging PAR, puwedeng maging RA. Puwede maging Okay. puwede maging ha. Puwedeng maging HA, okay. Pero siyempre meron kayong puwedeng ipalit, tama ba? For consideration. Sa ngayon wala na. Kasi merong ganito, merong preliminary selections. Kailangan siyempre, yung pagkatao ay sigurado tayo, tapos, ito yung kanyang experience, yung educational background, yung the usual criteria. Mm. Pero ultimately, so nakapasa na yan. The same, kumbaga, like-minded tayo rito. Kaya ang final criteria, dapat mas objective na. At least I am proposing, dapat mas objective kung sino yung mas malakas sa kanilang dalawa. Pero yung Mm. survey, hindi yung long list survey, kung hindi dapat, siya, head to head. Para kung sino mas mataas, di yun. Okay. Di Pero ba? dito sa HARP, kung merong nag-beg off na, meron din naman nagsabi, "Okay, join ako diyan sa consideration." Meron bukas. Meron bukas. At ito ang kagandahan dito, sa kanila. Hindi ito yung parang ako na by hook or by crook tapos hindi. Willing umilalim kung sino man yung mas mababa. So willing kung sino man yung mas mataas. And Mm. yun yung importante dito para pagka go, edi talaga, Oo. buong-buo yung loob. Kasi nung binanggit niyo kanina yung natutuhan niyo na po yung mga leksyon noong 2022. I think one of the lessons was the need to cross over to other camps, 'di ba? Yeah. Oo. And objectively, I think ang nakagawa nun ay si Bam Aquino ng 2025 at Mm. saka si Kiko Pangilinan. Tama po ba? Nakakuha sila, eh. Um, Hindi yung from y the solid kakamping lang, eh. yes, pero kasi sa Senate yun, eh. Yeah, But sa presidential elections, magiging very polarized ito, eh. Kaya nga ako naman, I'm just proposing it to the kakampings na in order for us to have a better chance, dapat mag-reach out across the aisle tayo, dun sa administration supporters para mas malaki yung puwersa. mm. Pero that decision would fall on the principal na may pipili. Kasi siya magde-decide kung willing siya mag-coalition doon, di ba? Kasi may mga preconditions yan, may mga concessions yan. Ano ba yung slate? Alam mo yun, kung sino Saka yung baka may mga kandidato. supporters na magalit, 'di ba? Oo, yung mga purist. Pero Yeah. ngayon, nasa sayo naman yon. Kung makikita naman natin sa survey, we will be tracking this survey. Kung at this point in time, kung three-way race yan, an admin candidate, a kakamping candidate, and a Sara Duterte candidate, ang mangyayari nito, makikita mo ngayon kung may tsansa ka. Kasi Mm. hindi na yung theoretically sinasabi kasi nila na nung 2025, nagkalat yung boto kung saan nakuha. Pero kasi sa presidential elections, we will have to expect na yung admin candidate will get the support of the admin supporters. Yeah. Ganon din yung Duterte candidate will get the Duterte base. So, yung mga kakamping, meron ka ng basis yung 30%, but nag-shrink na yon. So, saan ka ngayon kukuha
the rest of the votes enough to win the elections. So matatrack yun. Marami pa ito. But first things first, we consolidate, we get people to buy in, we select the principal, then let him or her take the lead sa pag-prepare. Yun na yun. Yun lang ang magiging role ng mga various organizations. And prepare early, hindi yung at the Yes. last minute. Yes, yan. Okay. Yan.